Yun po ang Okay? pag-usapan Okay. ngayon. Ano nga po Sapagkat ba yung tunay na reliyon? sa tingin ko, yung tunay na relihiyon, at hindi ko pinag-uusapan dito yung Kristyanismo ba, Katolisismo, Budismo, Islam, hindi sa ganung paraan, no? Hmm. Okay? Ano man yung partikular na relihiyong historiko, no? Yung historical religion, Opo. Islam, Kristyanismo, ano man, no? Hmm. Ah, ang anumang tunay na relihiyon, isang relasyon, Hmm. okay? Relationship, Okay. okay? Hindi ito hindi ito knowledge, hindi ito kaalaman, ito ay kaugnayan. Okay? Okay. Isang kaugnayan sa isang tinatagurian kong tawagin nating absoluto, Diyos, pinaka, ano man, no? Okay, Hmm. tapos yung mga iba't ibang pangalan na lumitaw sa kasaysayan ng mga relihiyon, no? Nabanggit mo, no? Allah, Jesus, etc., etc. Okay. Hmm. Pero kaugnayan. Pipe Network presents. The views and opinions of the host and the guests do not reflect the views and opinions of the institutions they belong to. Welcome sa isa na namang kwentuhan at balita ng mga pananaw tungkol sa life and everything that goes with it. Dito sa Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice. Layunin ng show na ito na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, ang gawain ng pagmumuni at pamimilosopiya. Kaya let's go mga peeps, it's Muni Muni time! This episode is brought to you by Malufet Patisserie. Kung gusto niyo ng masarap na personalized cakes, pastries, and others, visit Malufet Patisserie in Quezon City. You can message them at facebook.com/malufetpatisserie. Details on the description below. Alright. Mga Philo Peeps, it's been a while. Matagal-tagal tayong hindi nagkakita-kita at nagkarinigan. Pero, as fate would have it, sabi nga nila, ngayong malapit na ang mahal na araw, tsaka tayo napaunlakan ng aking, siguro pwede kong tawaging, hindi naman siguro siya mag-o-object, no? Na may pagka-mentor siya sa akin, sa aking landas na pinili sa aking buhay bilang guro ng filosofiya. At yun nga, ako ay nagagalak na pinaunlakan niya ang aking imbitasyon na maging guest dito sa Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice, no? Para pag-usapan, no, ang isang paksa na sabihin na nating malapit sa puso ng mga Pilipino, no? Hindi maiiwasan dahil na rin sa bunga ng ating kasaysayan, no? At dahil nga papalapit ng malaraw, maganda siguro na magmuni-muni tayo tungkol sa pananampalataya at sa reliyon, no? Kaya with no further ado, let's welcome to the show my professor, no? And sabihin na natin alamat sa larangan ng filosofiya sa aking pamantasan, si Ginoong Eddie Boy Calasans. Ay, Sir Eddie Boy, kamusta po dyan? Ay, sir. Kumusta ay tagsibol na dito? Umiinit na Hmm, ng konti. okay. Para sa mga hindi nakakalam, si Sir Eddie Boy ay kasalukuyang nasa Pransya, no? Sir Eddie Boy, pwede mo ba maikling background lang? Nasaan ka ba dyan at ano yung ginagawa mo dyan sa France? Kasi may Well, religious order, mahabang no? kwento, no? Pero iklian na natin, matagal akong nagturo sa ah, Ateneo de Manila, 35 years. Tapos nung nag-retiro ako, napunta ako dito sa Pransya, sa Provence. So sa timog ng Pransya, malapit sa Avignon. Siguro ilan sa inyo kilala yung pangalan ng Avignon, kung saan tumigil yung mga papa nung panahong medieval, no? Malapit din sa Marseille
na kung ilan sa inyo napanood yung pelikula The French Connection, yon may kinalaman din yon sa Marseille kasi sentro din yon ng droga, no, ng business ng droga, yung nga yung French Connection. Okay, Okay. so nandito ako sa sa Timog, sa Provence. Ang masasabi kong isa sa pinakamagandang lugar dito sa Pransya, at kahit na taglamig, may araw, at panahon na ngayon ng tagsibol, so namumulaklak na yung mga almendras, at malapit na rin mamulaklak yung mga seriso. Okay. Wow. Mainggit naman yan, sir, kasi dito wala. Mainit lang talaga, maalinsangan. Talaga namang walang tigil si Haring Araw sa pagpaparusa sa amin dito. Buti na lang, kahit pa paano may aircon, pero talagang magastos rin sa Pero dito kuryente. mainit din, pero yung panahon ng tag-init dito, Hulyo, Agosto. Yun, mainit na mainit hanggang umaabot ng minsan 40 Wala, Celsius. mainit Oo. yan. Okay. Sige, dahil pinag-uusapan na rin natin ng init, no? Painitan na natin ang ating pag-uusap, balitaktakan tungkol sa ating paksa na napili para sa episode na ito, no? Tungkol nga sa pananampalataya, no? Sa Diyos, no? Relihiyon, etc. No? Siguro sir, background, no? Para lang din makilala ka ng ating mga nakikinig at nanonood. Nung bata ba kayo, relihiyosong tao na talaga kayo? Nung bata pa lang kayo, paano kayo hinubog ng inyong, sabihin na natin, kasaysayan para kayo mapalapit dito sa relihiyon, pananampalataya, Diyos? Yung relihiyon, ang buhay sa loob ng relihiyon, buhay religyoso, isang kasaysayan, isang paglalakbay. Hindi ito binary, no? One o zero. Religyoso ka, hindi ka religyoso. Naniniwala ka sa Diyos o hindi ka naniniwala sa Diyos. Parang isang tumpak na kalagayan, no? Ito isang paglalakbay, isang kasaysayan. Hmm. Sa akin, lumaki ako sa isang pamilyang, masasabi kong karaniwan, hindi naman super religyoso, Hmm. pero nagsisimba kami tuwing linggo. Ang nanay ko, siguro kung may religyoso sa aming pamilya, yung nanay ko, no? Yan po. Yung tatay ko, nagsisimba naman siya, ang Katoliko rin, pero hindi masyadong doktor siya, no? Psychiatrist, hindi siya masyadong interesado sa mga bagay na religyoso. Yung nanay ko, oo. Nag-aaral ako sa isang nung grade school at high school sa isang paaralang Katoliko na pinapatakbo ng mga paring Cappuccino, yung sa Lourdes School sa Quezon City, sa may Canlaon. Ah, at naalala ko nung grade school ako hanggang high school, mataas yung mga marka ko sa religion. Ah, Mataas yung mga marka ko sa religion, hindi naman sa pagmamalaki, no? Pero sinasabi ko lang yung totoo, di ba? Laging sa katapusan ng taon, laging meron akong medal sa religion, no? Hindi sapagkat, tingin ko ha, hindi sapagkat talagang relihiyosong tao ako, pero interesado ako bilang sa isang intellectual na paraan. hmm. Okay? So, Hmm. marami akong binabasa, marami akong tinatanong. Naalala ko nung high school ako, yung high school teacher ko nung third year ako, Hmm. tinanong ko sa kanya, hindi ko makakalimutan ito eh. Tinanong ko sa kanya, kasi pinag-aaralan namin sa chemistry yung
law of conservation of matter and energy. Mm. Okay? At kaya tinanong ko sa religion teacher namin, Sir, doesn't this show that there is no need for a creator? The Mm. law of conservation of matter and energy. Mm. Hindi niya nasagot. Hindi niya Mm. masagot yung tanong. Okay. At ito yung nakatama sa akin. Inamin niya sa harap ng klase, Mr. Calasans, I don't know how to answer your question. Mm. Okay? At malaki yung impact sa akin nung sagot niya sapagkat doon ko nakita yung kanyang kababaan ng loob, yung Mm. kanyang paggalang sa katotohanan. Hindi siya nahiya, teacher siya, sa harap ng buong klase, sinabi niya, hindi ko alam yung sagot. Mm. At kinikwento ko ito ngayon sapagkat nung naging guro ako, isa sa mga bagay na mahalaga sa akin, kung hindi ko alam yung sagot sa mga tanong ng mga estudyante ko, kailangan kong aminin. Mm. Kailangan kong harapin yung katotohanan. Hindi ko masasagot lahat ng mga tanong ng mga estudyante ko. Minsan kailangan ng panahon, Mm. kailangan pag-aralan, minsan kailangan makilala yung karanasan sapagkat hindi naman lahat ng mga bagay naranasan ko na. Okay? Mm. So yung paggalang sa katotohanan, yun yung isang mahalagang bagay sa akin. No? Maaring sa unang tingin wala itong kinalaman sa kasaysayan ng aking buhay religyoso, no? Pero sa akin palagay meron sapagkat bahagi nitong kasaysayan nito yung pagharap sa katotohanan. Okay. Pangalawang elemento na nais kong banggitin, nung third year nga ako, third year high school, medyo precocious ako, no? So, binabasa ko yung mga existentialist, sina Sartre, sina Camus, lalo na si Camus. Na-introduce ako dyan dahil kay Kafka, na-introduce ako sa pamamagitan ng literature, no? So, Kafka, at lalong-lalo na si Dostoyevsky. No? Mm. Natuklasan ko nung third year high school ako. Nag-graduate ako, bago nun, ang binabasa ko, mga Superman, mga DC comics, no? Superman, Legion of Superheroes. Tapos nag-graduate ako bigla sa mga existentialist novels. No? Biglang ganun. Malaking talon, no? Anyway, Talon. Mm. so doon ako nagsimula magduda. Meron ba talagang Diyos? Itong mga kwento sa mga ebanghelyo, marami namang contradictions. Totoo ba ito? Minsan hindi ako sang-ayon sa sinasabi ng simbahan, sa ilang mga aral, etc. etc. Doon nagsimula yung duda. Hindi ko napapasukan yung mga detalye ng aking pagduda, no? Pero masasabi ko marahil natuklasan ko muli ang kahulugan ng pananampalataya nung fourth year high school, first year college ako. Mm. Kasi doon ako nakibahagi doon sa kilusang aktivista. Mm. Miyembro ako ng isang kilusan, ng Lakas Diwa. So sumasama ako sa mga strikes ng mga manggagawa, o mga jeepney drivers, nasa barikada, etc. Nakikisalamuha sa mga karaniwang tao. Mm. At doon ko nakita, doon ko naranasan yung karaniwang, ngunit buhay na pananampalataya ng karaniwang tao. Mm. Lumaki ako sa isang pamilya, sa isang milyo na masasabi nating petit bourgeois, no? Ang tatay ko doktor, nanay ko guro. Pero dito sa mga gawain nung panahon yon, nung first quarter storm, no? 19 mga early 70s, no? 70 hanggang martial law 72. Doon ko naranasan, hindi lang nakita pero naranasan yung kahulugan ng pananampalataya.
sa mga Mm. sa mga karaniwang tao, mga dukha, mga manggagawa, mga jeepney drivers, etc. At Mm. siguro dun lamang tunay na masasabi kong ah, nagising o bumalik ako muli, okay, dun sa buhay na pananampalataya. Mm. Para bagang halos sa unang pagkakataon, nakilala ko ang mukha ng Diyos. Mm. Yun, sir. Siguro gusto kong tahakin pa natin yung landas na yan na binuksan nyo, yung tungkol sa pangkaraniwang tao at saka yung relasyon niya sa pananampalataya, no? Marami nagsasabi, no, at alam naman nating lahat ito, na kaya raw relihiyoso ang karamihan ng mga tao, ito ay bunga ng material na kalagayan ng kanyang sarili, ng kanyang lipunan, no? Kung saan marami sa ating mga kababayan ay yun nga, napagkakaitan ng maraming bagay, no? Not the least of which is of course justice and access to economic possibilities, etc. And so many people, diba? Many scholars ay iniisip nila, kaya lang naman kumakapit sa mga spiritual at mga supernatural at mga religious na mga bagay ang karamihan ng mga tao. Dahil, kumbaga, iniisip nila, wala namang mawawalan eh. Di ba? Wala na nga tayong mahagilap dito sa mundo na parang tinakwil na tayo, isinantabi. No? Ano ba naman yung humingi tayo ng tulong, no? Magdasal tayo sa isang Diyos na hindi naman natin sigurado pero baka nakikinig at baka maambunan tayo ng grasya kahit papaano. So parang kumbaga, yung pananampalataya raw ay parang bunga din ng pangangailangan. So, may pinupunang pangangailangang psikolohikal yung pananampalataya ng mga tao kaya sila nananampalataya sa Diyos. Kaya raw, di ba, yung may mga studies din ngayon, sinasabi, kaya daw popular yung Nazareno, di ba, yung sa Quiapo, di ba, dahil, at karamihan daw doon ay, yun nga, mga uring manggagawa, ang nagiging mga deboto, sabi nila, kasi nakaka-relate yung mga manggagawa doon sa paghihirap, hinagpis na pinagdaanan ng Nazareno at kung paano, 'di ba, nandoon yung pangako ng muling pagkabuhay, doon rin daw sila umaasan. Parang, 'di ba, ang tawag dyan, vicariously ay nakakaranas din sila ng pag-asa at mga posibilidad sa kanilang debosyon. Ano po makokomento nyo doon sa ganung uri ng pagtatambal mga ideya? Unang-una, ah, may katotohanan Hmm. sa paglalarawan nitong karanasan na tulad nga nung sa halimbawa mo, ah, karamihan sa mga deboto ng Nazareno, mga dukha, mga Hmm. mahihirap, kaya nga nakaka-relate sila sa Hmm. isang Diyos na naghihirap din. Hmm. Okay? So sa nivel ng kanina sabi mo sa akin na wag masyadong maging tekniko, no, pero hindi ko maiiwasan, Oh, no. sige sir. Okay Ah, lang sir. sa isang kumbaga sa nivel na matatawag nating fenomenolohiko, sa Hmm. nivel na kung saan inilalarawan yung karanasan, yung Hmm. konkretong karanasan, kung ano yung nangyayari, yung phenomena. Hmm. Masasabi natin yan, parang may kaugnayan, okay? May paghahambing, may nakaka-relate. Okay. Pero mula doon, hanguin yung konklusyon at ito yung dahilan, Hmm. ito yung sanhi, Hmm. malaking lundag yun. Hmm. Okay? Lumulundag ka mula sa isang phenomenolohikong paglalarawan, Hmm. okay, tungo sa isang konklusyon na metapisiko. Hmm.
kung saan ginagamit po yung kategorya ng causality. Okay? Mm. So kung sabihin mo nakaka-relate, may paghahambing, etc. Fine. Okay? Mm. Sang-ayon din ako doon. Pero sabihin mo, ito yung sanhi. Mm. Ito yung dito nang gagaling, malaking lundag yun. At Mm. yun hindi ko nakikita ano yung mga dahilan, ano yung mga katwiran na maibibigay para sabihin na ito yung sanhi. Kumbaga may pagka-reductionist, no? Parang Mm. inuuwi mo ang isang masasabi natin paghahambing, isang paglapit, isang rapprochement, di ba? Pinapalapit isang paglapit ng dalawang uri ng karanasan, mula doon lulundag ka at ito yung sanhi. Mm. No, Mm. sa tingin ko non sequitur yun. Okay? Mm. Sapagkat kung titignan ko rin yung konkretong karanasan, ah, marami din akong kilalang naniniwala sa Diyos na petit burgess, hindi naman dukha, maayos yung kalagayan sa buhay. Mm. Parang hindi natin masasabing lahat. Mm. Okay? So, siguro yung tugon ko diyan, konting ingat, no, sa pangangatwiran. Mm. Iba yung paglalarawan ng mga bagay na pwedeng ipaghambing Mm. at sabihin na yan yung dahilan, yan yung sanhi. Mm. Okay, sir. Gets. Pero kasi, 'di ba, maiisip din natin na siguro kung yun nga, lalapit ka sa isang tao na, you know, ah, wala nang mabunot, no? Wala nang mapaghugutan ng kahit anuman dito sa mundong ibabaw, and merong merong available, no? May available na possibility na nandyan lang sa isang gusali na may mga poon at may mga nagsisimba at may mga santo at may mga kwento yung mga santo na yon, diba? Parang kung ako yung kung ako lang yung sa sarili ko lang na nakita ko na parang tinalikuran na ako ng mundo at merong isa pang mundo na parang hmm, try ko nga yun. 'Di ba? Parang itong mga kasama ko rito walang pakialam sa akin, pero baka yung mga estatwa doon, Mm-mm. baka yung mga espiritu doon, baka makinig sa akin kasi yung kasama ko sa trabaho, wala namang pakialam sa akin. Yung boss ko, wala namang pakialam sa Mm-mm. akin. Mm-mm. Kapitbahay ko, kaaway ko lang araw-araw. Yung anak ko, hindi ako kinakausap. Yung mister ko, gabi na umuwi. At least, siguro itong kung sino man siya, Jesus Christ, Mama Mary, God the Father, Holy Spirit, Allah, o kung sino pa man, ibang reliyon, no? Baka ano, baka kahit pa paano may makuha akong tugon dun. So Okay. parang may Mm-mm. sense po ba yun na ganun ang Oo, pag-iisip? at nangyayari yon. Mm. At ito nga yung pwede nating tawaging relihiyon bilang magic. Mm. Chick. Oo, Okay. may kailangan ako, so Mm. may mga dapat kong gawin, ah, may mga na ritual, may mga dapat akong sabihin, mga Mm. dasal, at kung magawa ko yon, masabi ko yon, voila, papang mahuhulog mula sa langit, di ba? Ang Mm. solusyon, ang lunas, etc. etc. Mm. Ang tawag dyan, magic. Okay? Mm. At sa teatro nga, di ba, yung tawag dyan, Deus ex Ex machina. machina. Mm. Oh.
at bahagi yan ng mundo ng relihiyon. Nandiyan yan, no? Hindi ko ikinakaila. Pero sa tingin ko, hindi yun yung matatawag kong tunay na relihiyon. Yun. Ano, Magic. yun po ang Okay. pag-usapan Okay. ngayon. Ano nga po ba yung tunay na relihiyon? Sa tingin ko, yung tunay na relihiyon, at hindi ko pinag-uusapan dito yung Kristyanismo ba, Katolisismo, Budismo, Islam, hindi sa ganung paraan, no? Okay? Ano man yung partikular na relihiyong historiko, no? Yung historical religion, Opo. Islam, Kristyanismo, ano man, no? Mm. Ang anumang tunay na relihiyon, isang relasyon, Mm. okay? Relationship, Okay. okay? Hindi ito knowledge, hindi ito kaalaman, ito ay kaugnayan. Okay? Okay. Isang kaugnayan sa isang tinatagurian kong tawagin nating absoluto, Diyos, pinaka, ano man, no? Tapos yung mga iba't ibang pangalan na lumitaw sa kasaysayan ng mga relihiyon, no? Nabanggit mo, no? Allah, Jesus, etc. etc. Okay. Pero kaugnayan. Okay? At itong kaugnayan nito, hindi nababatay, hindi nakabitin dun sa mga makukuha ko. Kasi kung nakabitin ito sa mga makukuha ko, di ba? Gagamit ako ng isang halimbawa mula sa mundong Kristiyano, ha? Diba? Magnonobena ako sa Nazareno. Okay, St. Jude. Okay? Patron ng mga imposible, no? So, may kailangan ako. So, may mga maring dasal, may mga ritual, may mga ano pa man. Tapos hindi ko matanggap. Hindi ko natanggap yung biyayang hinihiling. Kung nakabitin lamang yung aking pagkarelihiyoso dun sa makukuha ko, yun nga yung katangian ng magic, wala nang saysay yun, di ba? Okay, palpak. Okay. Ngunit kung tunay, may kahit na pumalpak, kumbaga, nananatili pa rin yung kaugnayan. At kung nandun yung kaugnayan, sa aking palagay, may katotohanan. Okay, may tibay, may kaugnayang relihiyoso. Kahit na maaring nagsimula sa ganung kababaw na nivel, no? May kailangan ako, may hinihingi ako, kaya nagnonobena ako, kaya nagsisimba ako, kaya ginagawa ko itong mga gawaing relihiyoso, kumbaga give and take, di ba? Parang ang tawag dito, hindi ko na alam kung anong tawag ngayon sa mga ganong klaseng mga machines. No? Maglalagay ka nung panahon ko tawag dyan, automat, no? Yung maglalagay ka ng ilang mga coins, tapos pipindutin mo, tapos lalabas yung sandwich o yung Sprite. Vendo, sir. Vendo, okay. Yung mga automatic vendo, no? Maring kahit ilang mga nagsasabing religyoso sila, Kristiyano sila, sumasampalataya sila, ang tingin nila sa relihiyon, vendo. Okay? Vendo machine. Vendo machine ng mga biyaya. Okay? Sa tingin ko, isang hindi tunay, no? Inauthentic, sasabihin nga ni Heidegger, di ba? Inauthentic na pamamaraan, no? Isang inauthentic na estilo ng relihiyon. Yung authentic na estilo ng relihiyon sa ibayo ng anumang mga historical forms, kaugnayan sa isang tinataguriang kong
Diyos, absoluto, Mm. et cetera, et cetera, no? Iba-iba yung mga pangalan, no? Mm. Ewan ko kung papasukan natin yan, no? Pero itong tinatawag na Diyos, hindi ito isang bagay, masasabi natin, mas isang abot-tanaw, no? Okay? Pero baka Ano po ibig sabihin hihintayin ko na yung mga tanong mo para mas yun, maging yun po, tumpak. yung sinabi nyo, ang Diyos ay hindi isang bagay. Mm-mm. So, kasi pangkaraniwan, pagka sinabi mong Diyos, pangkaraniwan tao, automatic may mabubuong konsepto na may Oo. isang entity, di ba? And sabi nga nila, dahil tao tayo, uh, ni-humanize natin yung mga Oo. bagay, di ba? So, inisip Oo. natin, yung mahaba buhok, puti buhok, yung balbas, nasa langit, Balbas. etc. Di ba? Ganun ang inisip. Pero ang sabi nyo, na maaring sa mga nakikinig, ngayon nyo lang ito maririnig, no? Na isa siyang abot-tanaw at hindi siya isang bagay. Ano po ibig sabihin, no? Nasabi mo na, Ice, no? Hmm. Tao tayo. At kaya naman kapag pinag-uusapan natin ang Diyos, ang unang sumasagi sa ating kaisipan ay hindi man konsepto eh. Madalas larawan eh. Hmm. Larawan. Larawan, no? Image. Ginagamit natin yung ating imahinasyon, di ba? Hmm. Larawan may iba't ibang larawan ng Diyos, no? Nagbigay ka ng ilang mga halimbawa, yung isang lolo na mahabang balbas na puti Hmm. at madalas nga, di ba, kahit na para sa ating mga Pilipino, madalas yung Diyos Caucasian, di ba? Galing ito siguro sa mga catechism manuals natin, lalo na yung mga nag-aral sa Catholic schools. Hmm. O di kaya, naalala ko nung grade school ako, isa sa mga larawan ng Diyos na parang minumulto ako, yung malaking triangulo, tapos Ah, sa gitna ng triangulo, mata. ah. Oh, Ha? may ganun pong anting-anting sa Quiapo binebenta. Ah, Anting-anting. may mata, no? O araw, no? Pero nandun yung mata. Parang, tapos sinasabi sa amin nung religion teacher namin, even if you're alone, God sees you. Ayun. Okay? Ah, so talagang parang, at ito marahil yung karanasan ni Jean-Paul Sartre, di ba? Ginikwento niya doon sa kanyang autobiography, Les mots, the words, no? ang Hmm. ang mga kataga kung saan sinasabi niya na parang sa kanyang imahinasyon yung Diyos parang lagi nakatingin sa kanya. Okay? Hmm. Ginagawa siyang bagay, Ah, object, di ba? Kaya sabi ginagawang niya, on kung may swap. Diyos, hindi ako malaya. No? Hmm. Kung may Diyos, hindi ako malaya. Okay. Hmm. So meron tayong mga larawan ng Diyos, no? At madalas kong tinatanong sa aking mga estudyante, no, naniniwala man sila o sinasabi nila ateista sila, ano itong larawan mo ng Diyos? Sino Hmm. itong Diyos na sinasabi mong pinaniniwalaan mo o itong Diyos na sinasabi mong hindi mo pinaniniwalaan? No? Na linawin yung larawan. Hmm. Maaring itong larawan na ito, hindi ito larawan ng imahinasyon, maaring larawan ng ating pag-iisip, no? Isang konsepto, Hmm. isang ideya. So, ibang Hmm. nivel yun, no? Pero larawan man ng imahinasyon o larawan ng isip, pareho yung mismong struktura. Ito isang representasyon. Hmm. Na? Hmm. Parang sa pamamagitan nito, nahahawakan ko Hmm. ang Diyos. Hmm. Okay? Parang naaamo ko. Hmm. Okay? Na, hindi na siya isang mabangis na leon, Hmm. ngunit isang maamong pusa. Di ba? Hmm. Oh. Ah, at itong galaw na ito, normal, no? Hmm. Pero doon natin nakikita na baka
baka hindi na ito yung Diyos na nagpapakilala sa atin. Okay? Ngayon, yung punto de vista ko ay punto de vista ng isang Kristiyano, punto de vista ng isang naniniwala sa Diyos, no? At sa pananampalatayang ito, isang malinaw na natutunan sapagkat hindi ito obvious sa simula't simula pa, no? Sapagkat tulad nga nabanggit ko nung bata ako, meron din akong larawan ng Diyos, no? Yung lola na may balbas, na nakaupo sa mga ulap ng langit, yung mata, etc. etc. Yung Diyos na naghuhusga sa isang tribunal, etc. etc. Pero yung sa aking harinawa, pagtubo sa pananampalataya, naranasan ko na kailangan lampasan ito. Kailangan kong lampasan ito. Okay? Na ang Diyos ay higit pa riyan. So, lampas. Nasa ibayo. Okay? Kailangan sumaibayo. No? At siguro matatanong mo, sumaibayo, lampasan, hanggang saan? Oo nga. Di ba? Hanggang saan? Kaya ginamit ko yung talinhaga, ito'y talinhaga, larawan din, no? Nung abot tanaw. Sapagkat yung abot tanaw, nakikita mo, di ba? Nararanasan mo. Nakikita ko ngayon yung ginagamit mong background, no? Nakikita ko yung dagat at yung abot tanaw, no? Okay? Yung naaabot ng aking tanaw. Sa isang tunay na abot tanaw, mari kong sikapang lapitan. At nakakalapit nga ako. Ngunit kahit na gaano ako makalapit, lalong lumalayo. Ang ibig bang sabihin nito, hindi ako nakakalapit? Hindi ako nakakatawid? Hindi. Tunay na nakakatawid ako. Tunay na higit yung aking naaabot. Pero kahit na gaano kahigit yung aking naaabot, higit pa rin siya doon. Yun nga yung abot tanaw. Okay? At sa karanasan ng mga halimbawa makikita natin yan sa Ebanghelyo, okay? Sa buong Biblia, makikita din natin yan sa karanasan ng mga banal, no? Yung Diyos ay yung laging nakahihigit, no? Ito nga yung isa sa mga paboritong pangalan ni San Agustin sa Diyos, no? Ang Diyos ay yung laging nakahihigit. Okay? O yung pangalan ni San Anselmo sa Diyos, no? Yung hindi lamang siya yung walang maiisip na nakahihigit, ngunit siya yung nakahihigit sa anumang maiisip. At sa aking palagay, sa isang tunay na karanasang religyoso, nandyan yung katotohanang ganyan, na ang Diyos ay lagi nakahihigit, no? Kaya nga ito yung sa karaniwang, siguro mas karaniwang lengguwahe, ito yung tinutukoy kapag sinasabi natin ang Diyos ay misteryo, di ba? Ang Diyos ay misteryo. Hindi ito ibig sabihin na yung wala tayong makikilala sa Kanya, wala tayong malalaman sa Kanya, no? Parang isang yung isang walang solusyon na mathematical problem, no? Okay? Hindi. Ang ibig sabihin ng misteryo, napakahigit, napakaliwanag na hindi maaabot ng aking mga limitadong kakayahan. Okay? Ngayon, bari mong sabihin ay, pero di ba, parang hindi ba masyado namang parang mystical na yan, di ba? Parang napakataas na, isang special, isang esoterikong karanasan. Sa tingin ko hindi. Sapagkat nararanasan natin yan sa dalawang larangan ng ating pang-araw-araw na buhay. Unang-una, yung pagkilala ko
sa aking kapwa. Mm. Ano bang ibig sabihin makilala yung aking kapwa? Pag sinabi ko, kilala ko na ang aking kapwa, kilala ko na si Ice, Mm. nahawakan ko na. Mm. Okay? Parang nailagay ko na siya sa isang kwadro. Mm. ah, ah, Wala nang higit pa dyan, no? Hindi Mm. totoo yun, di ba? Okay? At kung talagang, halimbawa sa karanasan ng pagkakaibigan, sa karanasan ng pagmamahal, habang higit ko nakikilala yung aking kapwa, Mm. lalong humihigit yung aking pagmumulat na hindi ko siya talagang kilala. Mm. Hindi ko pa siya talagang kilala. Kilala. Okay? Abot tanaw. Okay? So sa Mm. pagkilala ko sa aking kapwa, parang isang isang ah, larawan din 'yon, di ba? Itong tinatawag kong karanasan sa Diyos, no, bilang abot tanaw. Yung aking kapwa isang abot tanaw din. Misteryo din siya. Yung pangalawang larangan, yung pagkilala ko sa aking sarili. Mm. Sino ba ako? Ganon din, no? Kahit na may sulat ko, halimbawa pag nag-a-apply ako ng visa, o pag nag-a-apply ako, bawat taon kailangan kong i-renew yung aking residence card dito sa France, no? So may form para diyan. Ilalagay ko yung mga detalye tungkol sa aking sarili at ilalagay ko totoo naman. Pero kung titignan ko, ito ako pero hindi talaga. Higit pa ako rito, no? At laging higit ako rito. Okay? Mm. Mm. Sino ba talaga ako? Kahit na sa aking sarili, hindi ko ito talaga mahahawakan. Hindi ko ito mauubos. Eh, lalo at laging umaapaw, no? Okay? Abot Mm. tanaw. Okay? Bilang Mm. isang Kristiyano, masasabi ko na hindi kataka-taka sapagkat ako at ang aking kapwa larawan ng Diyos. Mm. Kaya nga ako'y abot tanaw, misteryo, hindi mauubos. Ang aking kapwa, ganun din. Sapagkat sa liwanag ng pananampalatayang Kristiyano, kami ay larawan ng Diyos. Kaya hindi katakataka na sa isang paraan yung katangian ng Diyos, katangian din ng aming pagkatao. Kaya Wow. sa akin palagay, masisilip lamang na hindi natin mahahawakan ng ganap. Masisilip natin itong kahiwagaan ng Diyos dun sa kahiwagaan ng ating sarili at kahiwagaan ng ating kapwa na maaari nating maranasan sa kanyang mukha. Mm. Naalala ko si Levinas, sir. Syempre. Ang isa pang imahe na pumasok sa akin habang pinag-uusapan ninyo yung abot tanaw. Ah, sa mathematics, sa algebra yan, sa calculus yata yun. Parang, Asymptotic. yun, yung Oo. idea ng asymptote na Yung lumalapit, asymptotic. Oo. Oo. malapit lang siya, pero hindi Oo. Oo. tumatama. Anyway, sir, yan. Siguro sa mga Philippines natin, nakapagbukas tayo ng isang panibagong approach, no? Kung paano natin pwedeng pagmunihan yung persona, yung mismong ideya, yung mismong kung ano man ng Diyos bilang abot tanaw, no? Ngayon, pumunta tayo dun sa medyo siguro mas sensitibong usapin, no, na may kinalaman halimbawa dun sa kasamaan, di ba? Na mga nangyayari dito sa mundo. May mga, again, isang popular na paraan ng pag-iisip na may kinalaman sa reliyon, sasabihin, kung makapangyarihan naman yung Diyos, kung mabait siya, kung
Siya ang pinaka, sabi niyo nga, hihigit sa kung ano bang kasamaan na pwedeng mangyari. Bakit hinahayaan niya na magkaroon ng mga karumal-dumal, no? Mga hindi maisip na posible palang mangyari. Halimbawa, ngayon, yung nangyayari sa Gaza, no? Kung saan ilang libong tao na mga inosenteng sibilyan ang namamatay, di ba? Dahil lamang sa agawan sa lupa, no? At sino ang nagmamayari dito? Bakit hindi, di ba, kung ako yung pangkaraniwang tao, isipin ko, bakit hindi naman makialam yung Diyos? Bakit niya hinahayaan yung mga taong, kunyari, baka nga yung mga tao doon, relihiyoso pa, at nagdadasal, at mababait, at tumutulong sa kapwa, tapos sila pa yung namamatay. Sila pa yung nadadaganan ng building. Sila pa yung nasasabugan ng bomba. Kumbaga, how can this God of yours watch idly by and do nothing in front of all this human suffering? Doesn't He care? Diba? Yung parang nung sinabi ni Kristo, sa seven last words yata yun. Yung, Father, why have you forsaken me? Diba? Bakit mo ako pinabayaan? Siyempre, iisipin ng pangkaraniwan tao, well, God has His reasons. And because He is God, we will never know the reason why He allows these things to happen. Kasi siya ay nakahigit, no? Pero deep inside, hindi mawawala yung pagtataka at paghihinakit. Lalo na kung sa'yo nangyari. Kasi siguro, tayo na mga nanonood lang ng mga balita, parang meron pa tayong enough objective distance para mag-isip ng mga ganitong bagay na medyo theoretical. Pero kung ikaw mismo, nakita mo yung anak mo, 'di ba? 3 years old, 'di ba? Nadaganan ng building. Sabi, asa na Diyos? Asa, 'di ba? Bakit niya inano ko ba nito? 'Di ba? Paano na ang kinabukasan nitong tao? 'Di ba siya mahalaga? Di ba siya mahalaga? Mas mahalaga ba yung buhay ng ibang tao kaysa sa buhay nitong anak ko? Bakit ako? Bakit ako yung inano mo? No? So it becomes more personal, di ba? Kasi sa'yo nangyari. May, hindi mo siguro hindi mo maiwasan magkaroon ng puot, no? Magkaroon ng galit, no? Hinanakit dito sa isang kung sino man na pinag-investan mo ng panahon, ng dasal, ng alay, tapos iisipin mo, gaganunin ka lang. Kasi iniisip mo, hindi, tao naman ang gumawa nito, hindi naman Diyos. Pero at the back of your mind, you can't help. But why didn't he do anything? Parang he could have just, di ba, parang moved the building a bit further. So, imano yung anak ko. Hindi siya nakialam. Ganun ba yun? Hinahayaan niya lang. Para lang siyang si Big Brother. At nanonood lang siya doon sa para lang siya nanonood ng telenovela. Nanonood, gumawa siya ng mga tao, tapos pinapanood niya lang yung mga tao. Puta naman, may gera na naman doon. Uy, may devastation na naman, environmental disaster doon. Sumasabog ang bulkan doon. Tapos wala, nanonood lang siya doon. Parang enjoy lang siya. So, paano natin yun, yung ganong senaryo, sir, paano natin ipapaliwanag? Kumbaga, pwede ba tayong maging abogado ng Diyos para ipaliwanag sa mga tao na pag naririnig at nakikita yung mga ganitong bagay, mawawalan, parang isip mo, logically, mawawalan ako ng gana sa reliyon at pananampalataya. Kung ganitong Diyos pala yung sinasamba ng mga tao ito. Diba? So parang ganun, sir. Paano natin yun i-approach? Alam mo, Ice, yung unang sagot ko sa tanong mo, Hmm. simple lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Parang yung chemistry teacher niyo, sir. Oo. Kasi sa kasaysayan ng mga relihiyon, sa kasaysayan din ng filosofiya, no?
Marami nagtangka na tulad ng sabi mo, maging abogado ng Diyos. Ito nga yung theodicy na tinatawag, you know? Ipagtanggol ang Diyos, no? Pero ewan ko sa aking pagtanda, hindi ko alam kung mas may karanasan ako o mas may malalim o nagiging mababaw yung aking pananampalataya. Parang mas humihina, halos nawawala yung mga dating mga sagot. Okay. At sa aking palagay, hindi ito nalalayo sa nakikita natin sa sa banal na kasulatan, no? Kung babalikan natin halimbawa yung mga salmo, babalikan natin yung aklat ni Job, babalikan natin yung mga propeta, lahat sila, lalo na sa salmo, no? Umaangal. Umaangal. Akala natin yung mga salmo halimbawa panay the Lord is my shepherd, I shall not want, yung mga ganyan, no? Hindi, basahin mo lahat ng mga salmo, maraming mga angal. Maraming mga gumising ka, hindi mo ba nakikita na nahihirapan na kami? Okay? Yung mga salmo ng pag-angal, no? At ganun din, ikaw na ang nagbanggit kanina, no? Yung huling salita ni Jesus ayon sa mga sinoptiko, no? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay? Hindi natin yung maikakaila. At sa tingin ko, ito yung aking personal na tugon dyan, hindi natin ito mapapaliwanag. Okay. Pag nasabi ko na yon, ilang mga elemento na maaring makatulong sa ating pagpapalalim ng katotohanan na yan. Sapagkat yan yung basic na katotohanan, no? Hindi natin mapapaliwanag, hindi ko alam, okay? Pero hindi lang yan katapusan, no? Okay? Pwede natin palalimin pa. So, ano yung pagpapalalim? Ilang mga elemento lamang, no? Sapagkat hindi natin mapag-uusapan ito ng matagalan, no? Pero ilang mga elemento. Unang-una, yung walang hanggang paggalang ng Diyos sa ating kalayaan. Kung tayo yung Diyos, hindi natin pahihintulutan yan, di ba? Diba? Siguro, papatayin na natin yung mga nagsisimula ng mga gera, yung mga serial killers, yung mga etc., di ba? Kung tayo ang Diyos, no? At salamat sa Diyos, hindi tayo ang Diyos, no? Kundi wala nang matitira wala nang matitira dito sa mundo, no? Pero sa aking palagay, mahalagang maalala niya, no? Na ginagalang ng Diyos ang ating kalayaan. At kahit na yun nga, masama ang nagiging bunga, ginagalang niya tayo. Okay? Hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam, no? Ayusin din yan sa panahon, no? Pero ginagalang niya yung ating kalayaan. Yan yung unang elemento. Okay? Pangalawang elemento, sa tingin ko yung tugon natin o isa sa mga mahalagang tugon sa karanasan ng kasamaan, kasi yung masama hindi lang ito problema isang problema teoretiko, no? Madalas karanasan, no? Itong karanasan ng sandali, nagkaroon ako ng senior moment. Ano yung pinag-uusapan ko?
Yung kasamaan po, hindi lang siya isang theoretical, hindi lang siya problema. ngunit karanasan. Isa. Yung una, yung paggalang sa kalayaan. Mm. ah okay. Mm. Okay. Yung pangalawang elemento, ah, yung tugon ko sa masama, madalas kailangan kong ipaliwanag ito. Mm. Diba? Mm. Sa tingin ko, at least para sa akin, no, ang madalas na nangyayari, hindi ko na sinisikapang ipaliwanag eh. Mm. Siyempre kung yung kayang ipaliwanag, ipaliwanag, no? Kasi may mga aspekto naman, may mga nivel na pwedeng ipaliwanag, no? Kahit Mm. na sa isang sosyologiko, politiko, ekonomikong paraan, no, mapapaliwanag yung mga fenomena ng masama. Okay? Mm. Pero yung talagang ultimong paliwanag sa tingin ko, wala. Sa tingin ko, walang maabutan ang anumang theodicy. Mm. Okay? So ano yung ang maaaring maging tugon? Okay. At dito, malaking tulong sa akin yung pagmumuni-muni ni Ricoeur na sa tingin ko talagang base sa banal na kasulatan ng mga Hudyo at Kristiyano. Hindi ko pinagtatangkang ipaliwanag, ngunit binabato ko yung tanong sa Diyos. Mm. Tulad ng makata sa mga salmo, tulad ni Job, binabato ko sa Diyos. Bakit? Mm. Yung tanong na yan, hindi humihingi ng paliwanag. Ha? Kasi nga walang Mm. paliwanag eh. Mm. Mm. Okay? Yung pagbato ko ng tanong na yon, anong ginagawa ko? Pinatitibay ko yung aking kaugnayan sa Kanya. Kinakausap ko siya. Mm. Okay? At sa akin palagay, yun yung mahalaga. At least ito yung mahalaga para sa akin ngayon. Ano man ang mangyari, kinakausap ko siya. Mm. Pwedeng maangal ako, pwedeng murahin ko siya. Tangina Mm. naman. Mm. Okay? Pero kinakausap ko siya. Okay? Nangyari na nasasabi ko sa ilang mga kaibigan ko, sa ilang mga estudyante ko, na galit dahil may masakit na karanasan. Sige, murahin mo ang Diyos. Mm. Murahin mo talaga. Pero at least kausapin mo siya. Okay? So pag kinakausap mo, may kaugnayan eh. Mm. Relationship, not knowledge. Mm. Yun yung pangalawang elemento sa pagpapalalim. Mm. At pangatlong elemento, at siguro ito yung matatawag kong elementong Kristiyano, ha? Mm. Sumagot ang Diyos. Mm. Sumagot ang Diyos sa daing ng tao. Okay? Parang yung nasa aklat ng Exodo na nung sinabi ng Diyos, narinig ko ang pagdaing ng aking ang pagdaing ng Israel. Mm. Narinig ko ang pagdaing ng aking bayan. Okay? At pinalaya niya sila. Sa aking palagay bilang Kristiyano, naniniwala ako na tumugon din ang Diyos sa ating daing. At ano ang kanyang tugon? Si Jesus. Si Jesus na naging tao. Si Jesus na naging tao kumbaga hanggang dulo sa kanyang pagpasan sa lahat na dinadaanan natin. Pinasan niya yung ating pagkatao, pinasan niya ang ating kasalanan, ang mga kasalanan, pinasan niya yung masama na ginagawa natin sa isa't isa, sa kalikasan. Sa kanyang katawan, pinasan niya ang lahat. Hanggang sa pinakaultimong
pagdurusa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At sa palagay ko yun yung pinaka mahiwaga. Tumugon ang Diyos sa ating daing at yung kanyang tugon hindi isang solusyon. Ngunit yung pagpasan sa ating mga sugat, sa ating mga kahirapan. Bakit niya ginawa yun? Hindi ba pwedeng parang Harry Potter, di ba? Meron siyang magic wand. Ayusin niya ang lahat. Pero hindi eh. At ito yung pinagdiriwang natin sa mga mahal na araw na darating. Yung hiwaga ng Diyos mismo na tumugon sa ating mga daing, hindi sa pamamagitan ng isang paliwanag, hindi sa pamamagitan ng isang solusyon, ngunit sa kanyang pagpasan sa lahat ng ating mga dinadaanan. Ang ganda doon, sir. Siguro, bilang huling punto na pwede nating tukin at bilang, I guess, habilin na rin ninyo sa ating mga mas nakababatang tagapakinig, no? Mga Gen Zs, etc. No? Sa sarili ko obserbasyon, no? Sa mga estudyante at sa mga kabataan, nato-turn off sila sa religion. No? At yun talaga yung ginagamit nilang term. Turned off. I'm turned off. No? May cringe. No? May ganun. May cringe factor ang religion. Kasi it's a corrupt institution anyway. It's corrupt. No? Sasabihin nila. At, pera-pera lang. Pineperahan lang tayo niyang religion. Para mga kulto-kulto ni Kibuloy, halimbawa. So, para sa kanila, I don't need religion in my life. I just need to have a personal relationship with whomever, with God, the absolute, whatever. So I don't need to go to mass. I don't need to buy a rosary. I don't need to do the stations of the cross. Wala akong kailangan gawin sa mga bagay na yan. Dahil yan, money-making schemes lang yan ng simbahan o ng kung anumang institusyon. No? Ang mahalaga, no, alam ko, di ba? Sabihin nila, ganun, individualistic. Ang mahalaga yung ako, sa sarili ko, alam ko na I talk to God. No? I have a personal relationship with God. And that is enough. I don't need to prove, 'di ba, my religiosity to anyone else. Ang mahalaga, alam ko, naniniwala ako, tapos may Diyos, tapos close kami. Hindi ko na kailangang, 'di ba, sumama diyan sa mga sasabihin nila mga blind religiosity na yan na kung ano sabihin nung pare o gagawin. Pag sinabing magdasal ng 10 ama namin, magdadasal naman. No? Kasi personal naman ng religion. Sabi nyo nga kanina, it's a relationship. No? Sabi nyo nga kanina, kaugnayan. Salita, di ba? So, ano po yung masasabi nyo doon at ano yung mensahe ninyo sa mga kabataan na gano'n na ang sabihin na nating form of religiosity. Never mind the atheists. Huwag na muna natin silang kausapin. Hindi dahil ayaw natin silang kausapin. Pero dahil nasa trajectory ng ating pag-uusap, parang mas okay na pag-usapin natin yung mga ganun na yung style. I guess yun yung term, no? Style ng faith, no? Personal, wala nang mga, yung mga ang kinasanayan ko nung bata ko, na nagsakristan pa nga ako dati, di ba? Na yung mga ritual at may mga choir at mga kung ano-ano, no? Procession. Wala na yun. Basta ako, I don't need yung mga sinusuot, yung mga panyong may mga nobena, hindi na.
Basta ako, in my mind, I talk to God. Yun na yun. Ano po masasabi niyo doon? May malalim na katotohanan dun sa ganyang usapan, no? Mm. Kasi nga tulad ng uh, binigyang diin ko kanina, yung religion, relationship, hindi knowledge. Okay. So may katotohanan yan. Yung, what's most important is I have a relationship with God. Totoo yun. Mm. Totoo yan. Mm. Okay? Uh, pero yun nga yung tanong eh. And anong ibig sabihin itong relationship na ito? Mm. Okay? Kasi madali tayo mahulog din sa ilusyon. At ito isang ilusyon na I talk to God, but I'm just talking to myself. Mm. Okay? Na wala talaga yung nakahihigit, yung laging nakahihigit, yung ibang-iba. Mm. Okay? Yung talagang radical alterity. Yun yung panganib. Hindi ko sinasabi na lahat ng nagsasabi na I just have a relationship with God na nahuhulog sa kanyang panganib. No? Pero nandyan yung panganib. Mm. Na kapag sinasabi kong I talk with God, ang kinakausap ko lang talaga ang aking sarili. Ang kinakausap ko lang talaga isang idolo, isang representasyon ng aking Mm. imahinasyon o ng aking pag-iisip. Mm. Okay? At madaling dumulas itong authentic na ito na personal relationship with God sa isang inauthenticity din. Mm. Okay? Sa palagay ko, kailangan tayong mamulat din sa panganib na yon. Pangalawang punto, I have a relationship with God. Good. That's a good starting point. Ang masasabi ko sa isang tao na ganyan, sige, deepen that relationship. Mm. Deepen that relationship. Strengthen that relationship. At yun nga, bumubukas yung tanong, how do I deepen the relationship? How do I strengthen the relationship? Okay? At doon natin nakikita yung alterity, no? Doon natin nakikita na kailangan incarnate, kailangan magsalaman. Okay? Kailangan may diskurso, magsalaman sa wika. Mm. Okay? Kailangan magsalaman sa pakikipagkapwa. Mm. Okay? At doon na, sa mga sandaling doon na lumalabas o doon na lumilitaw yung maaring masasabi natin pangangailangan ng institusyon, ritual, Mm. etc. Okay? Hindi ito yung nasa starting point. Yung starting point lagi yung isang encounter, okay? Mm. Isang Mm. pakikipag-ugnayan, no? Pero kung itong pakikipag-ugnayan na ito ay tunay bilang tao, nakikibahagi din ito sa ating pagsasakatawan, pagsasakasaysayan, pakikipagkapwa, sapagkat yun yung mga dimensyon ng ating pagkatao at pagpapakatao. Mm. Okay? So, pangatlong punto, pangatlong elemento, okay? What's important is I have a relation to God. I talk to Him. Mm. Okay. Ganda yan. But do you allow Him to talk to you? Mm. Baka one way lang. At kung one way, hindi yan relationship. Mm. Ibang uring magic yan. Pero magic pa rin. Okay. Will you let Him talk to you? At din pumapasok yung abot-tanaw ng community, ng diskurso, ng scriptures, ng mga ritual, etc. etc. Pero hindi ito yung nasa bukal. Yung bukal, at tama, yung bukal isang personal relationships. Mm. Pero kung personal relationship ito ng tao,
nakikibahagi dyan yung iba't ibang dimensyon ng pagkatao at pagpapakatao. Historicity, corporeity, temporality, language, intersubjectivity, sociality, etc. Yun. Kaya kung may payo ako, kung may huling mensahe ako sa mga kabataan, simple lang, talk to him. Di ba may pelikula si Pedro Almodovar, di ba? Habla con Elia. Okay? Talk to Talk her. to her. Siguro pwede nating lagumin lahat ng sinasabi ko, yung sinabi ko kanina. Habla con Elia. Habla con Elio. Talk to her. Talk to him. Talk to God. And listen. Allow him to talk to you too. Yun yung relationship, not knowledge. Napakaganda naman ng huling mensahe sa atin ni Sir Eddie Boy, mga Philo-Pips. Akalain nyo, lumipad lang yung oras, no? Na ang haba na ng ating nalakbay na landas sa Ikaw na bahala larangan. mag-edit, ha? Oo, sir. Hindi, may mga producer na mag-e-edit yan. Di ako marunong mag-edit. Basta ako magpa-podcast lang. Anyway, so again, sabi ko nga, no, isa sa mga alamat ng kagawaran ng filosofiya at sana ay nakita nyo kung bakit. No? Dahil kapag si Mr. Calasans ang nagtuturo, hindi pwedeng lalabas ka ng classroom na wala kang baong panibagong bagay na pwedeng pagmunihan. No? At yun rin ang isa sa mga dahilan, mga Philo-Pips, kung bakit I guess tumagal na rin ako dito sa pagtuturo at sa larangan ng filosofiya dahil yun mai-inlove ka talaga doon sa yaman at mga posibilidad ng buhay, no, na pwede mong pag-isipan, pagmunihan, isabuhay, no. Dahil na rin buhat na rin sa mga guro kagaya ni Mr. Calasans, no, na sa kanyang tagal, no, sa pagtuturo sa aking pamantasan, I'm sure ay yung mga estudyante na kanyang nahawakan mula nung siya batang guro hanggang tumanda, baon pa rin, no, itong mga example, mga talk to him, talk to her, talk to God. Diba? Tatlong bagay lang yun eh. Pero pag inisip mo talaga, oo nga no, parang ang dali lang gawin, pero paano yun? Paano nga ba yun? Ano ba yung ibig sabihin ng talking in the first place? No? So yun, no, magandang instance ito, no, na kumbaga ang ginawa natin Philippines, parang pinasit in namin kayo sa isang klase ng Philo of Religion Mr. Calasan sa Ateneo. So ganyan po ang pagtuturo ng filosofiya sa aking pamantasan. At 'di ba? Sino nga naman ang hindi mahuhumali sa filosofiya kung ganito kagagaling ang inyong mga guro tungkol sa mga bagay na parang oh, gano'n, pag ganun ka na lang. Cringe. Yon. So sir, again, on behalf of my production team and my sponsors, Ken Malupit Patisserie, maraming salamat. Salamat din, Ice, sa Racing pagkakataon. with your presence. I'm sure miss na kayo ng inyong mga estudyante at syempre kami sa kagawaran. Miss na rin kayo. No? So, mga Philo-Pips, no, ito ang, I guess, Lenten special. Ang kwentuhang pilosopo. Lenten special. Lenten special, di ba? O, si Nolly T. Castro, dati may Halloween special. Meron tayong Lenten special. Ang kwentuhang pilosopo with Sir Ice. Kasama ang ating buting guro na si
Sir Eddie Boy Calasans. No? So muli, mga Philopips, don't forget to subscribe, like, and share ating Kwentong Pilosopo with Sir Ice sa YouTube, Facebook, at Spotify. No? Until our next episode, and have a very reflective Lenten season. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay produced ni Johan Arceo, Joanna Esquivias, Ryan Anthony Racela, at Cholo Sediare. Executive produced ni GP Abrahano, Drean Deocampo, at YB Wesley. Boses sa intro ni Jonah Pacula, at special participation ni Rene Liboro. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay isang original mula sa Pipe Network. Pipe Network presents